Mga sandaling ito mga kapuso, kunin naman natin ang pahayag ni Representative Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List. Congressman Colmenares, welcome po sa QRT. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Emil, at sa mga listeners po ninyo. Congressman Colmenares, unang-una po, ano ang inyong naging reaksyon dito po sa ginawang pagbasura ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino, sir? Well, alam namin mahirap yung impeachment complaint at maraming alyado si President Aquino, pero hindi namin ina-expect na ibasura into hearings ang impeachment complaint. Malayong-malayo doon sa panahon ni Ombudsman Mercedes Gutierrez na walang debate, approve agad sa form, approve agad sa substance. Dito kay President Aquino, talagang pahirapan ng debate na kalakas naman ang aming substance doon plus recital of fact, ayaw nilang gamitin yon. Gusto nila gumamit ng iba pang debate like premature, may pending decision pa sa Korte Suprema. Kay Ombudsman Gutierrez nga, may status quo anti-order pa ang Korte Suprema na sabing huwag ituloy yung impeachment pero tinuloy ng Kongreso. At sabi ng Kongreso, walang pakialam ang Korte Suprema. We're not bound by the Supreme Court. Kanina yun ang ginamit nilang dahilan para i-dismiss ang impeachment complaint as to substance. Emil, simple lang hindi ang taong bayan dito. Umabot sa second stage para sumagot naman si President Aquino at ipaliwanag. Saan niya ba talaga hinugot yung DAP? 144 billion pesos ito. Totoo bang kinuha niya ito sa mga sweldo at bonus ng government employees? Saan mo dinala ang DAP? Hanggang ngayon di ma-account ng DBM yan kahit tingnan Emil yung website ng DBM. General accounts yun, walang specific project. Saan dinala yung 8 billion sa ARMM? Saan na napunta yung 1.2 billion sa CPLA? Saan na yung 800 million na binigay sa MNLF? Hindi nila masabing hindi ninakaw yun, Emil. Hindi nga ma-account, Emil, yung yung pondo So, concern ng taong bayan na napakalaking pera nila, 144 billion pesos. Wala man lang ditong mag-explain kung saan napunta ito at sana kung na-approve kami na on substance, umabot na kami sa stage na pasagutin man lang si President Aquino kung saan niya dinala o nawaldas itong DAP funds. Kung kayo na po mismo nagsabi, napakatibay po ng ebidensyang hawak ninyo. Pero sa inyong palagay, bakit po nagkaganito kaya yung proseso kanina, sir? Well, halata namin na parang ayaw na nila kasing makinig, no? Set na sila decided na silang i-dismiss. Ang debate kami parang na lang yon, pakitang tao na lang yon. At magboboto talaga sila ng no doon sa impeachment complaint. So, well, sayang it's really a terrible day for accountability. Kasi, Emil, ano bang issue dito? Maliban sa hindi ma-explain yung 144 billion kung saan napunta, tama ba ito? Na ang Kongreso, papasa kami ng budget, tapos ang Presidente pala magdidesisyon, gawin niyang presidential pork barrel ang buong budget, at siya nang bahala mamigay kung kanino niya ibigay. Hindi tama yun may checks and balance constitution We're not just talking of President Aquino, we're talking all the previous presidents sana at yung future presidents. Huwag naman nating hayaan na ganun ka-control niya ang budget na halos wala ng say ang Kongreso. Di trillion-trillion ang mawawala na sa atin yan kung ganun palang hayaan natin. At Emil, napakahirap ng buhay ngayon. Walang pera sa edukasyon, kulang ang classrooms, walang gamot sa ospital, tapos kalaking pondo, hindi mapaliwanag ng Malacanang. Ayaw naman ng Kongreso na pag-usapan ito. So, dismayado siyempre ang taong bayan kanina na gusto nila sanang marinig yung panig ni President Aquino dito, hindi hinayaan ng Kongreso at mga kasamahan namin at instead na si President Aquino ang mag-abogado para sa sarili niya at Presidente siya, napakarami niyang abogado, ang mga kongresista pa ang nag-aabogado para sa kanya. So, sayang yung pagkakataon kanina na matindigan naman sana ng Kongreso ang batas na pinasa namin, ang budget na pinasa namin, at dinismiss nilang impeachment complaint kanina sa DAP at gayon naman din sa EDCA. Kung isang tanong na lamang, kayo po, yung isa sa mga grupong nagsulong at naghain itong impeachment complaint na ito, ngayong nabasura na po sa House Committee on Justice, ano po ang balak ng inyong grupo, Kong Nery, sir? Well, meron pa namang plenary ito at if we can gather 1/3 of the votes or 97, syempre ma-overrule yung decision kanina. Alam namin na medyo may kahirapan pero paliwanag naman namin sa mga kasama namin sa Kongreso. Hindi ba itong DAP? Pag-usurp ito sa poder namin na Kongreso,
parang pag dinismiss ang impeachment complaint, parang sinasabi ng mga congressman na, Mr. President, kami ang mag-approve ng budget, pero pag na-approvehan na namin, ikaw na bahala kung saan mo gusto dalhin. Okay lang yun. Hindi tama hindi maganda At alam niyo naman, kung pork barrel yan, whether it's congressional pork barrel or presidential pork barrel, maraming pera ang mawawala dyan. So sana naman sa plenary, may mga susuporta naman congressman, hindi lang dahil pera ng taong bayan ang nawala dito sa DAP, kundi congressional power over the purse ang binayolate dito ni Presidente. So naka-straight na nga kami ng DAP. Parang nawalan kami, naging inutil kami sa budget, tapos susuportahan pa ng ibang kasamahan namin ng DAP. So I really hope na maliwanagan sila at bumoto pa rin sila in support of the impeachment complaint. Bagamat inaamin ko, medyo mahirapan kami sa plenary nito. Mga kapuso, si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Kong, maraming salamat po sa oras niyo. Magandang hapon po. Maraming salamat din po.